Kumusta kayong lahat? Ako si Dr. Lorenzo Mendoza, isang doktor na may 35 taong karanasan at ngayon ay susuriin natin ang paksang ang itlog bilang lunas. Paano pabababain ang creatinine at tsugpuin ang pangingiki ng gabi sa mga pasyente ng kidney disease? Mga kababayan, naranasan na ba ninyong tumayo sa harap ng tindahan ng itlog sa palengke? Plano ninyong bumili ng isang dosena para sa sustansya, ngunit nakalangan kayong ibalik dahil sa takot sa kidney failure na palaging bumabagabag sa inyo? Alam kong karamihan sa atin kapag naririnig ang babalaang doktor na tumataas ang antas ng creatinine ay agad na lumalayo sa itlog dahil sa takot na ang protina nito ay maging sanhing labis na pagtatrabaho ng ating mabato. Ngunit ang katotohanang pang-aham na ibubunyag ko ngayon ay maaring ikagulat ninyo. Ang isang murang itlog sa inyong kusina, kung lulutuin sa tamang paraan, ay hindi kaway kundi isang mahalagang gamot na makatulong na pabababain ang creatinine at sukpuin ang mga pangingiking gabi na matagal nang nagpapahirap sa inyo. Sa aking Colmequimentavis taong karanasan sa paggamot, masasabi kong ang protina sa itlog ay ang pinakamalinis na protina sa planeta. Mayroon itong pinakamataas na biological value, ibig sabihin, halos ganap itong sinisipsip ngang inyong katawan upang mapalusok ang kalamnan at immune system. At nag-iwan ng napakaliit na metabolic waste na dapat salain ng glomeruli. Ito ay ganap na naiba sa protina mula sa red meat o lamang loop na nagdudulot ng malaking presyon sa bato. Bukod pa rito, ang putingang itlog ay mayaman sa albumin ngunit naglalaman ng napakababang antas ng phosphorus. Ito ang gintong susi dahil ang pinakatakot ng mga may mahinang bato ay ang pagkaipon ng phosphorus na nagdudulot ng pangangati at osteoporosis. Sa espesyal na video ngayong araw, ibubunya ko sa inyo ang 6 na paraan ng pagluto ng itlog kasama ang mga halamang gamot na makikita sa Pilipinas. Ang kombinasyong ito ay lumilihang isang mekanismo na sabay-sabay na nagpapalabas ng bara sa mga meridian at nagpapalusok sa kidney na tumutulong na natural na bumalik sa normal ang inyong mga bato. Makikita ninyo ang inyong katawan na gumagaan. Ang balat ay nagiging sariwa at makinis. At ang antas ng creatinine ay kapansine-pansing bumababa sa loob lamang ng 1 buwan ng paggamit ng aking resipe. Marahil sa puntong ito, napaktanto ninyo na kayo ay labis na nagtitipid sa pagkain sa loob ng mahabang panahon na hindi sinasadyang nakdulot ng pahina ng katawan, pagkapayat dahil sa kakulangan sa nutrisyon. Tama ba? Huminto sandali upang tingnan kung nakakamali kayo. At ipapakita ko sa inyo ang tamang paraan ng pagkain ngayon. Naitanong na ba ninyo sa inyong sarili kung bakit napakarami na ninyong nagastos sa iba't ibang uri ng pampalusok sa bato mula sa herbal hanggang sa modernong gamot, ngunit kailangan pa rin ninyong bumangon 3 hanggang 4 na beses sa gabi upang umihi at pagising sa umaga ay pagod at mabigat ang inyong mga kamay at paa. Ang totoo, kung hindi natin alam kung paano ayusin ang ating pang-araw-araw na pagkain, mahirap magamot kahit paanong gamot. Kung hahayaan nating magpatuloy ang sitwasyong ito, mabilis na tataas ang antas ng creatinine na magtutulak sa inyo sa panganib ng dialysis. Sa panahong iyon, magiging magastos at lubhang mahirap, ngunit huwag kayong masyadong mag-alala. Ang solusyon ay minsan nasa mga itlog mismo sa inyong kusina.
Tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang itlog bilang carrier upang maipasok ang mga katangian, mga gulay sa tamang meridian ng bato na tumutulong na linisin ang mga toksin. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang paksang ito para sa kalusugan ng mga nakatatanda, pindutin ang subscribe button at ang icon ng kampana sa tabi nito. Ito ang paraan upang hindi ninyo mapalampas ang anumang mahalagang tradisyonal na gamot na ibinabahagi ko araw-araw. Kailangan ko ring babalaan kayo ng maaga, hindi lahat ng pagkain ng itlog ay mabuti. Ang maling paraan ng pagkain ay agad na magdudulot ng masamang epekto. Ngunit may magtatanong agad, kung mahina ang bato, paano kakain ng itlog? Huwag kayong mag-alala, manatili at makinig. Sasagutin ko ito ngayon. Alam ba ninyo? Naalala ko ang kaso ni Mang Kiko. Ngayon ay 65 taong gulang na siya. Dumating siya sa aking klinika na may payat na mukha, malalim ang nga mata dahil sa matagal na insomnia, dahil sa madalas na pag-ihi sa gabi. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabing, "Dr. Lorenzo, takot akong kumain ng itlog. Narinig ko sa mga tao na kung kakain ako ng itlog, masisira ang aking mga bato. Kaya sa loob ng 1 taon, lubos akong umiwas dito at puro kanin at pinakuluang gulay lang ang aking kinakain. Nakakalungkot, mga kababayan. Ang bunga ang bula na pag-iwas ay matinding anemia. Si Mang Kiko, nang hina ang katawan, hirap lumakad dahil sa kakulangan ang protina sa kalamnan. Ang pinakamasakit ay kahit na hindi siya kumakain, mahina pa rin ang kanyang nga bato. Ang antas ng kreatinina ay patuloy na tumataas dahil ang katawan ay kailangang magsuno ng kalamnan upang makakuha ang enerhiya. Sa katunayan, kapag may sakit ang bato, lubos itong nangangailangan ng purong protina upang muling buuin ang mga nasirang selula. At ang itlog ay ang perpektong sagot kung alam natin kung paano lutasin ang mga kahinaan nito. Tinuruan ko si Mang Kiko na ganap na baguhin ang kanyang paraan ng pagluluto. Hindi simpleng pinakuluang itlog, kundi itlog na igisa kasama ng mga halamang gamot. At ang resulta ay kamangha-mangha. Pagkatapos lamang ng 1 buwan ng paggamit, ang antas ng creatinine, Mang Kiko mula 150 ay bumaba sa 110 umol. Nakatulog siya ng tuloy-tuloy hanggang umaga, nang hindi na kailangang bumangon upang umihi. Marahil sa puntong ito, naisip na ninyo kung katulad din kayo, pinababayaan ba ninyo ang inyong mga bato dahil sa mga sabi-sabi? Sa kaunting panahon, ibabahagi ko ng detalyado ang bawat resipe na matagumpay na ginamit ni Mang Kiko upang magawa ninyo rin sa inyong sariling kusina. Maraming kababayan ang nagtataka kung bakit itlog ang pinili ng doktor at hindi baka o baboy para sa pagpapalusok ng bato. Ipaliwanag ko ito gamit ang siyentipikong numero upang mas madali ninyong maintindihan. Ayon sa mga respetadong pag-aral, ang putingang itlog ay nagbibigay ng maraming albumin na may biological value na halos 100%. Ang dahilan kung bakit lumalala ang sakit sa bato ay kadalasang dahil sa labis na pagkaipon ng phosphorus at potassium sa dugo. Samantalang ang 100 gramo ng pulang karne ay naglalaman ang halos 200 mg phosphorus. Ang puti ang itlog ay may napakagandang balanseng rasyo na tumutulong na mabawasan ang maksimum na presyon ng pagsasala sa glomeruli. Ang solusyon dito ay ang synergistic nutritional mechanism. Kapag niluluto natin ang itlog kasama nung gagulay na tinaguryang kawe nagsakit sa bato, hindi lamang tayo kumakain para mabusok kundi lumilikha rin tayo ng isang compound na tumutulong na
paluwagin ang mga daluyan ang dugo sa bato at palakasin ang daloyang dugo upang mapalusok ang mga nephron na nasira. Ang benepisyo ay makakakain kayo ng masarap at malinamnam na pagkain. Hindi na ninyo mararamdaman ang pagiging maputla ang isang pasyente at matutulungan pa ang inyong mga bato na gumaan ang pasanin at natural na gumaling mula sa loob. Kaya nga, ang pagkain lamang ng itlog ay hindi sapat. Ang paraan ng pagkakabit natin nito sa kung anong uri ng gulay ang susi upang mapababa ang creatinine. Tandaan na manatili at makinig dahil ngayon, ang 6 na gintong pagkain na makakulong na buhayin ang inyong mga bato. Ang unang pagkain ay napakapamilyar, ngunit 90% ng mga tao ang mali ang paggamit nito. Ang unang pagkain na nais kong banggitin sa listahan ngayon ay itlog na gisado kasama ng Artemisia vulgaris o damong Maria sa atin. Pamilyar man ito at karaniwan sa hapagkainan ng mga pamilyang Filipino. Nakikita ko na karamihan sa inyo ay nakakamali ng malaki na maring maging malubha para sa mahinang bato. Ito ay ang ugali na gumamit ng sobrang mantika kapag ginigisa ang damong Maria dahil sa takot sa pait at lalo na ang paglalagay ng sobrang asin upang matabunan ang matapang na amoy ng dahon. Alam ba ninyo, ang asin ang pinakakaawi ng mga may kidney failure. Kapag labis ang asin, nananatili ang tubig sa mga daluyan ng dugo, nagpapataas ng presyon ng dugo, at pinipilit ang mga bato na pagod na magtrabaho ng labis upang ilabas ito. Ang bunga ay hindi kailanman bumababa ang antas ng creatinine at ang inyong kamay at paa ay namamaga at mabigat, lalo na sa hapon o pagising sa umaga. Ang tamang paraan para sa inyo ay ito, gumamit ng tamang dami, mula 50 hanggang 70 gramo ng murang damong Maria, at igisa ito kasama ng 1 hanggang 2 itlog. Lalo na, tandaan, maglagay lamang ng kaunting pampalasa o mas mabuti, gumamit ng low sodium soy sauce na para sa mga pasyente ng bato. Sa tradisyonal na medisina, ang damong Maria ay may mainit na katangian na tumutulong na paluwagin ang mga meridian at alisin ang lamig. Ito ay parang natural na pampainit na tumutulong na painitin ang lower abdomen o ang inyong lugar ng bato. Kapag mainit ang bato at maayos ang daloyang dugo, kapansine-pansing mababawasan ang lamig sa likod at madalas na pag-ihi sa gabi. Marahil sa puntong ito, naisip na ninyo kung katulad din kayo. Kumakain ba kayo ang sobrang alat o gumagamit ng sobrang mantika? Kung tandaan na ayusin agad ito ayon sa ipinayo ko. Matapos painitin ang bato gamit ang damong Maria, inaanyayahan ko kayo sa pangalawang pagkain. Isang pagkain na tinaguriang haring paglilinis ng dugo, itlog na gisado kasama ng wood ear mushroom o tengangang daga sa atin. Kung ikumpara ninyo ito sa pagkain ng isang ordinaryong fried egg na nagbibigay lamang ng protina, ang pagdaragdag wood ear mushroom sa gisadong pagkain ay magbibigay ng mas maraming benepisyo para sa sistema ng sirkulasyon ng dugo nga nakatatanda. Paratikong inihahambing ang wood ear mushroom sa isang natural na blood purifier. Naglalaman ito nga espesyal na aktibong sangkap na tumutulong na bawasan ang lapot ng dugo, tinutunaw ang nga plaque kaya't mas madaling dumadaloy ang dugo sa glomeruli. Isipin ninyo, kapag malinis ang nga daluyan ng dugo at sapat ang daloy ng dugo sa bato, mas mabisa ang pagpapalusok at paglilinis ng mga toksin sa creatinine. Kapag ipinagsama sa itlog, ang pagkain ito ay hindi lamang nakakatulong na pabababain
ang kolesterol, kundi nagpapatatak din ng presyon sa loob ng glomeruli na tumutulong na protektahan ang natitirang mga nephron. Sa panahong ito, ang inyong katawan ay makakaroon ng makapositibong pagbabago na tinatawag ng agam na cortisol serotonin vasodilatation effect. Ibig sabihin, mas mararamdaman ninyo ang pagiging sariwa ang isip, mas kaunting stress, at lalo na ang mabigat at masakit na pakiramdam sa lower back ay lubos na hihina. Pinapayuhan ko kayo na subukang gawin ang pagkain ito 2 beses sa isang linggo upang mas gumaan ang pakiramdam ng inyong katawan. Ngunit may nagtanong akat, Dr. Lorenzo, ang wood-ear mushroom ay nagpapalakas ng daloy ng dugo. Hindi ba ito magpapalabna ng dugo? Huwag kayong mag-alala. Ang dosis ngang isang maliit na dakot ng wood-ear mushroom sa bawat pagkain ay makakatulong lamang na dumaloy ng tama ang dugo, maiwasan ang bara. At hindi ito makakasama o magpapalabnaw ng dugo tulad ng magamot sa sirkulasyon ng dugo. Kaya nga, minsan, ang pagdaragdak lamang ng isang murang sangkap ay ganap na nagbabago sa nutritional value ng pagkain. Ngunit gaano karami ang sapat at kailan ito kakainin upang mas mahusay na masipsip ng bato? Sa kaunting panahon, ipapaliwanag ko ng mas detalyado sa inyo. Alam ba ninyo kung bakit sa tradisyonal na medisina, ang sibuyas ay tinaguriang halamang nagpapataas ng yang hindi ito aksidente? Sa tradisyonal na medisina, ang dahon ng sibuyas ay may matamis at mainit na lasa. Ang pangunahing epekto nito ay upang painitin ang gitnang bahagi, palakasin ang ki at lalo na napakalakas na nagpapalusok sa bato. Para sa mga kababayan na nagdurusa sa patuloy na pagprotestang pantok, ang dahon ng sibuyas ang tagapagligtas na tumutulong na palakasin ang kontrol sa pantok, na kapansin-pansing nagpapababa ng pagtagas ng ihi o ang pakiramdam ng patuloy na pag-ihi. Mula sa modernong siyentipikong pananaw, ipinakitang mapag-aral na ang dahon ng sibuyas ay naglalaman ng maraming natural na sulfur compounds. Ang mga compound na ito ay may mahusay na anti-inflammatory properties para sa urinary tract na tumutulong na linisin ang sistema ang pagdadala ang ihi, kaya't sumusuporta sa mga bato na magtrabaho ng maayos at mas madali. Iminumungkahi ko sa inyo na gawin ito. Gumamit ng isang dakot ng sariwang dahon ng sibuyas na hiniwa sa tamang laki at igisa ito kasama ng 1 o 2 itlog para sa tanghalian. Ito ang kaawe nga madalas na pag-ihi sa gabi at mahirap na pag-ihi. Ang pagkain nito sa tanghalian ay magbibigay ng sapat na oras upang mametabolize ang magamot na katangian ng sibuyas na tumutulong sa inyo na magkaroon na mas mahimbing na tulog sa gabi. Hindi na kailangang gumising ng 4 hanggang 5 beses. Kaya nga, ang sibuyas ay mabuti, ngunit ang pagkain ng kaunti ay hindi sapat at ang paraan ng pagpili at paghahanda ng nga kasamang prutas ay pantay na mahalaga. Sa puntong ito, nais ko ring magtapat dahil maraming kababayan ang madalas na nagtetext sa akin at nagtatanong, Dr. Lorenzo, narinig ko sa mga tao na kung may sakit sa bato, kailangang iwasan ang kamatis dahil maraming potassium at ang pagkain nito ay magpapalala sa kidney failure. Tama ba? Hindi natin kailangang maging labis na radikal sa pagtalikod sa isang magandang mapagkukunan ng nutrisyon. Ang mahalaga ay alam natin kung paano ito lutasin. Ang aking sikreto ay napakasimple kapag nagluluto.
Mag-ingat na tanggalin ang lahat ng butong kamatis at lalo na lutuin itong mabuti. Ang pagluluto ay nakakatulong na lubos na bawasan ang natutunaw na potassium at sabay nito pinapataas ng maraming beses ang antas ng lycopene, isang napakalakas na antioksidan. Ang lycopene na ito ay parang kalasak na nagpoprotekta sa maselulang bato mula sa pag-atake ng free radicals na tumutulong na maiwasan ang proseso ng fibrosis ng glomeruli. Ipinapangako ko sa inyo, kung kakain kayo ng tamang dami, isang maliit na kamatis lamang sa bawat pagisa, hindi lamang ito ganap na ligtas kundi isa ring malakas na katulong na nagpoprotekta sa sistema ng sirkulasyon ng dugo at puso para sa atin na nakatatanda. Ngayon, inaanyayahan ko kayo na manatili at makinig sa susunod na mahalagang bahagi dahil ang ikalimang pagkain na ibabahagi ko ay magugulat sa marami dahil sa kakayahan nitong linisin ang dugo. Naalala ko isang beses, binisita ko ang isang matandang lalaki sa probinsya. Siya ay mahigit 80 taong gulang na, ngunit Diyos ko, malusok pa rin siya at mabilis maglakad. Lalo na, ang kanyang nga bato ay malakas pa rin at hindi ko siya kailanman narinig na nagrereklamo tungkol sa pag-ihi sa gabi o sakit sa likod. Nang tanungin ko ang kanyang sekreto, ngumiti lang siya at itinuro ang basket ng sibuyas sa kusina at sinabing kinakain niya ito araw-araw. Lumalabas na ang sibuyas kapag ipinagsama sa itlog ay hindi lamang masarap na pagkain, kundi isa ring napakagandang gamot na naglilinis ng creatinine sa dugo na kaunti lamang ang nakakaalam. Sa ilalim ng medikal na pananaw, ang sibuyas ay naglalaman ng isang napakahalagang aktibong sangkap na tinatawag na prostaglandina. Ito ay isang sangkap na natural na nagpapaluwag nga mga daluyan na dugo, nagpapababa nga presyon ng dugo ng direkta sa sistema nga pagsasala nga bato na tumutulong sa bato na hindi na kailangang magtrabaho ng labis. Lalo na para sa mga nakatatanda na madalas makaranas ng kabag at hirap sa panunaw. Ang pagigisa ng itlog kasama ng sibuyas ay nakakatulong din na lubos na mapabilis ang panunaw, na tumutulong na gumaan ang tiyan pagkatapos kumain at maiwasan ang pamamaga ang tiyan na isang patuloy na problema nga na nakatatanda. Ang pagkain ito, bagaman simple at mura, ay sumusuporta sa mga bato na maglabas ng mga toksin ng napakalakas. Nagtataka ba kayo kung paano nagawa nga matandang lalaki iyon ng tuloy-tuloy? Mamaya, ibabahagi ko ng mas detalyado ang kanyang makasamang kaugalian sa pamumuhay upang matularan natin. Ngayon, inaanyayahan ko kayo sa ika-6 na pagkain. Ang huling pagkain ngunit isa ring gintong pagkain para sa mga nakikipaglaban sa diabetes at nag-alala sa unti-anting paghinangang kanilang mga bato. Itlog na igisa kasama na ampalaya o bitter gourd. Mayroong isang nakakagulat na katotohanan na nais kong ibahagi na ang ampalaya ay hindi lamang nakakatulong na patatagin ang antas ng asukal sa dugo tulad ng alam ninyo, kundi mayroon din itong napakalakas na diuretikong epekto na tumutulong sa bato na pabilisin ang paglabas ng mga dumi at naipon na toksin ng mas mabilis kaysa sa normal. Sa siyentipikong pananaw, ang maaktibong sangkap na tiyarantin sa ampalaya ay tumutulong na mas mahusay na gumana ang pankreas,
kaya't direkta nitong binabawasan ang napakalaking metabolic burden na pinapasan ng mga bato araw-araw. Gayunpaman, upang ang pagkain ito ay maging tunay na nakapagpapalusog sa bato, kailangan ninyong sundin ang mahalagang tagubilin na ito mula sa akin. Bago igisa sa itlog, dapat ninyong bahagyang pakuluan ang ampalaya sa kumukulong tubig. Hindi lamang ito nakakatulong na bawasan ang pait upang mas madaling kainin, kundi nakakatulong din na alisin ang bahagi nga oxalic acid, isang sangkap na kung labis na maipon ay maaring magdulot ng bato sa bato at mabilis na magpahina sa bato. Tinuruan ko ang maraming pasyente sa klinika na gumamit ng pagkain ito at lahat sila ay nagbigay ng feedback no mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Ang antas ngang asukal sa dugo at creatinine ay parehong bumuti ng kapansin-pansin sa loob lamang ng ilang linggo. Ito ay tunay na isang nakakatulong na pagkain para sa mga may problema sa asukal sa dugo at bato. Ngunit ang pagkain ng itlog ay mabuti, ngunit ang pagkain nito ng hindi nagdudulot ng kapahamakan ay ibang usapan. Huwag kayong umalis sa video dahil ang babalat tungkol sa mga nakamamatay na pagkakamali ay ang tunay na susi sa pagprotekta sa inyong buhay habang pinapalusog ang inyong bato. Naibahagi ko na ang 6 na masarap na pagkain. Ngunit may isang nakamamatay na pagkakamali na nakikita kong ginagawang napakaraming tao. At iyon ay ang kaisipan na kung mas marami, mas mabuti. Dahil sa paniniwala na mabuti ang itlog at nakakatulong itong pabababain ang creatinine, mayroong makababayan na kumakain nito araw-araw o kahit 2 o 3 pa sa isang pagkakataon para lang masarapan. Ano ang bunga? Alam ba ninyo? Ang protina, kahit na ang pinakamalinis na uri, kapag labis na kinakain at hindi lubusang nasisipsip ng katawan, ay nagiging urea. Para sa mga mahinang bato, ito ay parang pagpilit sa isang taong may sakit na magbuhat ng mabibigat na sakong buhangin na nagpapahirap sa bato na magtrabaho ng husto upang may labas ito. Sa panahong iyon, hindi lamang hindi bababa ang creatinine kundi mabilis din itong tataas, na nagdudulot na napakapanganib na pagkalason ng dugo. Ang pinakatamang paraan upang protektahan ang bato ay kumain lamang ng maksimum na 3 hanggang 4 na itlog bawat linggo. Isang maliit na tip para sa inyo ay hatiin ito sa iba't ibang pagkain sa loob ng linggo. Gumamit lamang ng 1 itlog sa bawat pagkakataon at igisa kasama ng maraming gulay upang madagdagan ang fiber. At ito ang pinakamahalagang babala na nais kong ibigay sa inyo. Ang mga pagkain ito ay para lamang sa nutritional support at pagpapalusog. Hindi ninyo dapat kailanman kusang itigil ang gamot o palitan ang plano ng paggamot ng isang espesyalistang doktor. Huwag kayong masyadong mag-alala sa kaunting panahon. Ipapaliwanag ko ng detalyado kung paano subaybayan ang mga senyales sa balat at ihi upang malaman kung tama o mali ang inyong pagkain. Kaya, sa madaling sabi, paano dapat ayusin ng mga may mahinang bato ang kanilang hapagkainan upang makamit ang pinakamataas na bisa? Naintindihan ko na ang mga nakatatanda ay madalas nakakalimot, kaya't inayos ko ito sa isang gintong schedule ayon sa pang-araw-araw na gawain upang madali ninyong masubaybayan. Sa umaga, ito ang oras kung kailan kailangan buhayin at painitin ang kidney pagkatapos ng mahabang gabi. Mas mainam na kumain ng itlog na gisado kasama ng damong Maria o sibuyas. Ito ay parang isang maliit na apoy na nagpapainit sa lower abdomen na tumutulong sa inyo na umihi ng mas maayos sa buong araw at mas kaunti ang sakit sa katawan. Sa tanghali,
Sa oras na ito, ang sistema ng panunaw ay pinakamalakas, pumiling ang itlog na gisado kasama ng wood ear mushroom o sibuyas. Ang kombinasyong ito ay nakakatulong na magbigay ng purong protina at linisin ang mga plake sa madaluyang ang dugo, na tumutulong sa dugo na dumaloy ng mas maayos sa bato. Sa gabi, ito ang oras na kailangan magpahinga ng bato. Pinapayuhan ko kayo na limitahan ang pagkain ng itlog sa gabi at ang pinakamahalaga ay tapusin ang pagkain bago mag-alas 7 ng gabi. Nakakatulong ito sa bato na hindi na kailangang magtrabaho sa buong gabi, kaya't mas mahimbing ang inyong tulog. Hindi na kailangang gumising sa gabi dahil sa pag-ihi. Sa 6 na itlog na igisa na ibinahagi ko, alin ang pinakagusto ninyo o pinakamadaling gawin? Ay comment agad ang pangalan ng pagkaing iyon sa ibaba upang malaman ko at makapagbigay ng karagdagang payo. Mga kababayan, ang pag-aalaga sa ating mga pagod na bato ay hindi naman talaga isang matinding labanan o magastos. Nagsisimula ito sa paunawa sa ating katawan, sa bawat pagkain, bawat itlog, bawat dahon ng gulay sa kusina, sa isang maliit na pagbabago lamang sa tamang paraan ng pagluluto, tulad ng ipinayo ko, kaya ninyong pagbutihin ang kalidad ng inyong buhay, mas mahimbing ang tulog, hindi na namamaga ang nga paa, at pahabain ang buhay ng inyong mahalagang mga bato. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, i-share ito sa inyong mga kaibigan, mga kasama sa diabetes o kidney disease group. Ang pagkalat ng tamang kaalaman ay ang paraan upang matulungan natin ang bawat isa na mamuhay ng malusog, mahaba at masaya. Nais kong kayo ay palaging malusog, may positibong pananaw, at payapa kasama ang inyong mga anak at apo. Paalam nga kababayan, ako si Dr. Lorenzo Mendoza,